Kung may budget kang around 17,000 pesos at gaming ang priority mo, ang dami ng magandang choices ngayon. Pero habang dumarami ang options, mas mahirap din mag-decide. Kaya sa video na to, tutulungan kitang pumili kung alin ang mas bagay sa'yo bilang gamer. Kung battery life ang priority mo, dito agad lumalabas yung isang malaking advantage ng Poco M8 Pro 5G. May 6,500 mAh battery siya, pinakamalaki sa tatlong phones na nandito. Kaya kung mahilig kang maglaro o gamit na gamit mo talaga ang phone sa buong araw, malaking plus talaga to. At kapag kailangan mo na mag-charge, may 100 watts charging naman, kaya mabilis din siyang mapuno. Pangalawa, maganda rin ang main camera niya. May 50 megapixel na may OIS. Kaya kung mahilig kang kumuha ng picture o video, mas stable ang kuha at mas less ang blur, lalo na kapag hindi steady ang kamay mo. Pangatlo, reliable din ang performance. Gamit niya ang Snapdragon 7S Gen 4 na nasa around 800k Antutu. Okay, hindi siya yung pinakamalakas sa presyo niya, pero sapat ang performance para sa ML, CODM at sa karamihan ng daily apps. Ang downside lang, UFS 2.2 pa rin ang storage niya. Kaya mas mabagal ang loading ng apps at file transfer kumpara sa ibang gaming phone sa presyong to na naka UFS 4.0. Ganito yan, hindi ito para sa naghahanap ng pinakamalakas na gaming performance. Pero kung gusto mo ng phone na balance ang overall experience, may malaking battery, magandang main camera na may OIS at performance na kayang sabayan ng casual gaming, isa to sa mga practical na choices around 17,000 pesos. Dati kasi under 15,000 lang to, pero ngayon nga nagtaas na ang Poco. Ngayon kung gaming talaga ang priority mo, baka mas bagay sa'yo ang Tecno Pova 7 Ultra. Sa ngayon, hindi pa sila nagtataas ng presyo. Una, malakas talaga to pang gaming sa ganitong price. Naka-Dimensity 8350 Ultimate na nasa around 1.4 million ang score. Kasama ang LPDDR5X RAM at UFS 4.0 storage. Kaya mas mabilis mag-load ang games at mas kaya niyang i-handle ang high graphic settings. Pangalawa, marami siyang gaming features na siguradong magagamit mo. May bypass charging, kaya kung naglalaro ka habang naka-charge, mas kontrolado ang init ng phone. Tapos may 144Hz AMOLED display para sa smooth na gameplay. Pangatlo, kompleto rin ang features. May wireless charging, Dolby Atmos speakers, high-res audio, mga features na bihira mong makita sa gaming phone sa ganitong presyo. Ang downside lang, 6,000 mAh ang battery at 70 watts ang charger. Oo, mataas yan, pero lamang naman si Poco. Hindi ito para sa camera first users, pero kung priority mo talaga ang gaming performance at gusto mo ng modern gaming features na kadalasan nasa mas mahal na phone, isa to sa pinakamagandang option sa budget na to. Ngayon, kahit hindi na to ang latest model, may isang feature ang Infinix GT30 Pro na wala pa rin sa dalawang phones na to. Una, may physical shoulder triggers. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit marami pa rin kumukuha nito. Mas madali kasing mag-aim, mag-shoot o gumamit ng extra control sa FPS games nang hindi natatakpan ng daliri ang screen. Pangalawa, gaming ready din ang performance. Gumagamit din ng Dimensity 8350 Ultimate na nasa around 1.4 million ang score. Kasama ang LPDDR5X RAM at 512GB UFS 4.0 storage. Kaya hindi ka rin mabibitin kahit heavy games ang nilalaro mo. Pangatlo, talagang build for gaming. May bypass charging, JBL tuned stereo speakers, 144Hz AMOLED display at LED lighting, kaya ramdam mong gaming talaga ang naging focus ng phone na to. Ang downside lang, 5,500 mAh ang battery niya at eto din ang pinakamababa sa list natin. Hindi ito para sa gusto lang ng simpleng all-around phone. Pero kung gamer ka at gusto mo ng physical shoulder triggers at gaming focus features na bihira sa presyong around 17,000 pesos, isa pa rin to sa pinaka-practical na choices kahit hindi na siya ang latest. At available pa rin siya sa online, so malamang pinapaubos na lang nila yung mga stocks. Ngayon, alam mo na ang strength at trade-off ng bawat isa. Mas madali nang pumili. Kung gusto mo ng phone na balance ang battery, camera at everyday performance, Poco M8 Pro 5G ang mas bagay sa'yo. Kung ang habol mo naman ay pinakamalakas na gaming performance at mas maraming gaming features, Tecno Pova 7 Ultra ang mas sulit i-consider. At kung FPS gamer ka at gusto mo ng physical shoulder triggers kasama ang malaking storage, Infinix GT30 Pro pa rin ang may kakaibang advantage. Hindi lang kasi specs
specs ang basihan sa pagpili ng phone. Mas importante pa rin kung alin ang mas bagay sa paraan ng paggamit mo araw-araw. Lagi mong tandaan, the best phone isn't the most expensive. It's the one that fits your everyday life. Kung gusto mo ng buyer guides bago bumili ng gadget, mag-subscribe ka na sa Tech You Know.